I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hey everyone, it's me again. Hello universe. Nako mga best. Sunod-sunod yata ang karma ng mga Duterte, ah. Oh, ito si Sara Duterte. Mayroon po ako na unang video, no, na nilabas. First and second impeachment, tapos mayroong pangatlo. Oh, so ito na 'yon. Agay. Basahin po guys. Basahin ko ng bahagya, okay? Shout out sa mga Marcos loyalists and supporters. Ayan. Sabi po guys ng People's Tonight, okay? Inihain ngayon ng Webis December 19 ng isang grupo ng mga pari ay paktay tayo ni Day religious organization at abogado sa Kamara de Representantes ang ikatatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa di umano'y paglustay ng 612.5 milyong halaga ng confidential funds ng Office of the Vice President, which is ang OBP at Department of Education, which is ang DepEd na dati niyang hinawakan. Alam nyo mga kababayan, no, kahit i-research nyo, sabi po ni Professor Contreras, kung tutuusin, no, ang isang Vice Presidente walang karapatan na magkakaroon po ng confidential fund. Ang sa akin naman, hindi ko nga alam kung bakit ito binigyan ng confidential fund, which is hindi naman talaga pwede siya bibigyan ng confidential fund. Ang talagang may karapatan na magkaroon talaga ng confidential fund ay walang iba kundi ang punong ekutibo, ang ating mahal na Pangulo. Hindi ko nga alam, lubos malaman bakit ito binigyan kasi ng confidential fund. Wala naman siya nagagawa na mabuti, wala siyang achievement, palpak ang pamumuno. Sabi nga ni Atty. Gador, immature, walang sa kaalaman. Correct yun. Tuloy. What makes different is that complaints now believe it is no longer just a constitutional and legal obligation of the House of Representatives to impeach and for the Senate to remove from the office the sitting Vice President of the Republic of the Philippines. It become a moral one, sabi sa press conference ng mga Cebu-based lawyers na kinatawa ng grupo OM Goes. Akala ko ba suportado siya ng Cebu? Sabi pa dito guys, tuloy, kasama rin sa mga naghain ng impeachment complaint ay mahigit 100 abogado na nakabase sa Mindanao na itinuturing na political stronghold ng mga Duterte. Oh my goodness. 100 na abogado? Aba, parang madidisbar na ito at tuloy-tuloy na ang kaso laban sa kanya mga bes. Akala ko ba malakas sa Mindanao? Di ba? Lagi ko nga sinasabi, hindi po lahat ng Mindanao ay pro-Duterte. Kasi nalalaman din ng mga taga Mindanao kung ano po ang pagkatao ng mga Duterte. Lalo na ngayon. Di nagbawas-bawas na talaga ang sumusuporta sa kanila. Di ba? Hindi naman talaga mabait si dating Pangulong Digong. Masamang tao yan di ba? Bakit nasabi ko masamang tao? Bakit ang daming namatay sa pamumuno niya? Bakit sinabi niya kill, kill, kill? Ano ba yun? Ano, aso yung mga tao? Kahit sabi mo nagkasala yan, meron naman tayong batas na pinapairal dito sa lupa na kung mahuli sila, ikulong ng panghabang buhay. Kaya nga, mayroong batas na ibinigay ng Diyos sa atin. Dahil yun, walang karapatan ng sino man ang kumitil ng kapwa. Sapagkat ang Diyos ang siya lang may karapatan. Kung nagkasala man ang isang tao, yan ay may karapat dapat na parusa. Doon sa kulungan, o life or in prison, depende sa sentensya. Now, mga kababayan, unless, if mananlaban, okay lang yun. Kasahan mo na Kasi, para hindi ka maunahan, pag nanlaban, yun. Pero kung itinaas ang kamay niya, at patayin mo naman, overkill na yun guys, human rights violation, ika nga. So, yan, tuloy. Ito. Ito yun, Oy, nako. Akala ko ba ito? Malakas sa Mindanao. Hindi po lahat ng Mindanao guys, maka-Duterte. Yan ang pakatandaan nyo. Dito nga sa Luzon may maka-Duterte dito
Hindi lahat ng Mindanao hindi lahat ng matang Mindanao yung Duterte. O third impeachment complaint versus BP Sara, hinayaan sa Kamara. Hinain ngayon Webis, December 19 ng isang grupo ng mga mga religious organization at abogado sa Kamara de Representantes ang ikatatong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay udyumano sa paglustay ng 612.5 milyong alaga ng confidential funds ng OBP at DepEd na dati niyang hinawakan. You see? Magkano ang nilustay? 612.5 milyon. Ngayon, itong mga dilis na ito, kung makapaghusga at mapanira tungkol dito sa akap at ayuda, na kuno, kaya daw may akap at ayuda kasi eleksyon, pinupolitika daw. O ginagawa nila yan para sa kanilang kapakanan kuno. O para sa mga eleksyon na darating. Bakit? Ang akap, itong mga bagandang programa ng DSWD, itong ayuda na ito, mga kababayan, mula nung umupo sa Malacanang si Pangulong Marcos Jr., nag-umpisa na po ang ayuda. Yan po ang pakatandaan nyo. Hindi ngayon lang sumulpot yan, matagal na yan. Nakikita nyo yung ayuda, at least yun, napupunta sa mga mamamayang Pilipino. Ibinabalik lang sa mamamayang Pilipino ang pera ng bayan kaysa itong 612.5 milyon na nilustay. Doon kayo dapat mga dilis nakafocus. Nakikita nyo ang muta ng iba, pero yung gabundok ng muta ng iyong poon, hindi nyo nakita na ang laki ng nilamo ng pera. Kung ikumpara mo yung ayuda, nakikita nyo sa social media, mga pro-government, political content creator, ina-upload nila yon. Isa na po ako doon di ba? Paano yung nasasabi? Kinukurakot, pinupolitika, ginagamit para sa politika raw yung ayuda. What the heck? Mas magaling pa kayo namumuno. Sus, hindi ba forke namimigay ka? Politika, ganon, para sa eleksyon. So, ibig sabihin, yung pagtulong pala ni Pangulong Marcos Jr., pagbayad niya pala ng utang ng 57 billion, utang ng mga magsasaka dekada na, binayaran na, di ibig sabihin, pinupolitika pala yan. Ganun ba yon? Jesus! Inggit lang kayo kamo, di ba? Hindi ganyan ang pag-uutak nyo. Masaya na lang kayo dahil yung pera na yan ay ibinabalik sa taong bayan at naitutulong sa mga maralita. Kayo naman, kung makapaghusga, malinis ang puon nyo. Ayan, malinaw na malinaw. 612.5 million ang nalustay. Saan kayo makakita niyan? Guys, ang kapalagayan nyo dito? Kung makapaghusga kayo, kala mo napakalinis nyo naman. Perfect! Wow! Hindi lang kayo bitter. Hindi lang kayo bitter, mga sinungaling pa. So dahil dito mga kababayan, para kumpleto detalyado, panoorin niyo po ang short na interview itong mga nagsampa ng kaso ng 4/3 impeachment, mga beso. Eto na. Okay. So the impeachment complaint is based on how the Vice President of the Republic of the Philippines illegally disbursed the confidential funds entrusted by the Republic to her. This is based on the results of the committee hearings done by Congress. This is based on the facts that the disbursements of the confidential funds, the disbursements were not properly done. The use of fictitious individuals. We have instances of the same individuals receiving money from the public, but these individuals use different signatures. So the complainants believe that these disbursements were in fact illegal. And we believe, the complainants believe, these acts of the Vice President constitute grounds for her impeachment as the sitting Vice President of the Republic of the Philippines. Panig nyo yun, mga kababayan? Karma is real. Yan ang sinasabi nga natin. Gumawa tayo ng kabutihan para hindi tayo nasasadlak sa kasamaan. Ayan ang hirap sa mga tao. Ang akala nyo, pabor yung mga taong bayan na gagawin nyo na lang yung gusto nyong gawin. Aba, hindi pwede yan. Gumawa kayo ng katarantaduhan pag nanakaw sa kaba ng bayan. Hindi lang po ang batas ang uusig sa inyo.
ang mamamayang Pilipino mismo ang maghahabol. Oh, yan, no? Yang mga yan. Nag-file ng third impeachment laban sa Vice Presidente ng Pilipinas. Ang akala nyo makakaligtas kayo? Hindi. Pag ang taong bayan ay kumilos, ay ewan ko sa inyo. Bahala kayo sa buhay nyo. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload video. Follow me guys. Ano po ang kapalagayan nyo? Para sa akin, pag nagkasala, nagkasala sa batas, ay may sapat na ebidensya na totoong nagnakaw na sa kaba ng bayan, di plunder. Pag napatunayan na talaga, di ikulong. Ganun lang yun. Batas ang uusig at ang mamamayang Pilipino ang maghahabol sa mga kurap ng mga opisyal ng gobyerno. Ay nako. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines.